susubukan natin gumawa ng sarili nating champurrado dome dito sa bahay naman. Ayan, so imo-mold natin siyang ganyan. So hindi ako sigurado kung mabubuo na. Kailangan dahan-dahan kasi baka masira. Hello! Welcome back to my channel. New month, new segment. Lahat ng magiging cooking episode natin ay tatawagin nating It's Riza! So, for the past few weeks, napapadalas ang pag-ulan kaya naman iba ang ating cravings for something very comforting on a cold afternoon. For this episode, magluluto tayo ng isang patok na Pinoy merienda lalo na ngayong tag-ulan. Ang champurrado. Pero wait lagyan natin ng konting twist. Nung napatambay kasi ako sa TikTok, nakita ko yung trend na champurrado dough. So, ni-research ko siya kung saan ba ito nanggaling, kung paano ba siya ginagawa. Kaya naman nagpunta ako recently sa The Bistro by Leblanc para itry personally yung viral na champurrado dough. Kaya naman, susubukan natin gumawa ng sarili nating champurrado dough dito sa bahay naman. Para sa ingredients ng champurrado, at meron tayo ditong, actually, dalawa yung choices nyo. Kung meron kayong available dyan sa pantry nyo, meron ditong 1/4 cup na cocoa powder. At meron naman ditong tablea. Kung meron kayong tablea, ayan, mga 5 pieces, pwede na yun. Kailangan natin syempre ng 1/2 cup glutinous rice or sticky rice. Or pwede rin Japanese rice kung meron kayo. Ayan, ito siya. 2 cups ng water. And then 1/4 cup na sugar, pwedeng white, pwedeng brown sugar. Ako pinili ko brown para hindi ganun katamis kasi pagdating sa yung dome natin, baka sobrang tamis na kapag ginawa natin white. So kapag nilagyan natin na ganun, para sakto lang. Okay, yun na yung ingredients natin para sa champurrado. So, game? Gina, let's go, let's start. Gawin na natin ang champurrado. Una, in-advance ko na yung sa sticky rice dahil mahirap siyang lutuin. Matigas siya masyado. So, kailangan talaga matagal siyang ibabad sa water. So, nandito yung sticky rice and yung 2 cups na water, yung 1/2 na sticky rice. Ayan. So, malambot na siya. Kitang-kita naman. So, ang gagawin natin, isasalin ko muna to sa pan para mas makita niyo yung itsura. Medium heat lang para hindi masunog. So, 1/2, medyo marami na siya. Hindi siya ganun ka konti. Saktong-sakto. Sobrang dami na nga nito. Para sa akin, madami to. So, ang gagawin natin, ihalo na natin yung gagamitin ko cocoa powder para at least lahat tayo meron sa bahay. Kasi yung tablea, hindi naman tayo laging nag-stock nito sa pantry natin. So, more on cocoa powder tayo. So, ilalagay natin siya. So, sahaluin lang natin. Sobrang perfect nito. Alam, paborito ko to nung bata ako. Nung hindi pa ako conscious sa katawan. Ito yung paborito ko talaga. Tapos maraming gatas. Tapos dagdagan mo pa ng tuyo or danggit. The best. Kailangan hindi masyadong soupy yung gagawin natin. Kasi lalagay natin yung champurrado. So, kailangan super sticky niya. Tapos, lalagyan natin ng kung ano yung gusto nyo ilagay pa. Kasi nga, ipo-pour natin yung gatas. Yung mainit na gatas. So, dun siya magiging soupy. Kasi pangit kung soupy yung champurrado nyo na agad. Tapos plus gatas. Magsabaw na lang kaya tayo. So, kailangan talaga super sticky. Walang kasabaw-sabaw. So, gusto ko hindi ganun katamis kasi baka yung chocolate na gagamitin nyo, like, di ba, hindi naman tayo para-paro ng ginagamit na chocolate. Yung available na chocolate sa inyo medyo matamis. So, para saktong tamis lang, wag nyong gawing matamis tong champurrado. Kaya ang ginamit ko na sugar, brown, kesa white, para hindi siya matamis na matamis. Saka hindi rin ako mahilig sobrang tamis talaga. So, itatabi muna natin to, tapos doon na tayo sa dome, sa chocolate dome. Okay, simulan na natin ang paggawa ng chocolate dome. Ang mga kailangan natin na ingredients, syempre, ang chocolate. Pwede kayong dark chocolate o kaya meron ding bittersweet chocolate. Yung parang hindi ganun talaga katamis. Ayan, ilang beses na akong sinasabi ng tamis. Ayan, pinaghalo ko yung bittersweet and dark chocolate. Tapos, mga 1 or 2 teaspoon
huwag masyadong madami. Coconut oil or vegetable shortening. So, kakailanganin din natin syempre ng bowl kasi dito natin imo-mold yung dome. May dalawang option kung paano mo siya gawin. So, meron naman na oil. Gagamitan natin ng oil. Tapos, any kind of oil. Saka brush para malinis lang yung pag-apply. Pero kung wala naman kayong brush, pwedeng kamay. Kaya naman din kakain yan. So, okay lang yan. So, spray natin yung oil. Ayan. Ikakalat ko lang para lahat meron. Ito yung isang option na lalagyan natin ng clean wrap. Pero sa clean wrap, kapag may clean wrap ka, medyo hindi siya ganun ka-smooth yung ibabaw dahil mamumold niya yung lukot ng clean wrap natin dun sa bowl. Kaya ilalagay natin dito. Ang kagandahan kasi dito sa clean wrap, pag may clean wrap ka, mas mabilis mong makukuha yung chocolate pag na-mold na siya. Ayan, para bilog na bilog talaga siya. So, ito yung itsura niya. Kaya ko siya nilagyan ng oil sa ilalim para kapag hinila natin, walang dumikit, buo natin siyang makukuha. So, ngayon, meron ako ditong pot and naglagay ako ng water. Pwede rin yung gawin kung gusto nyo magmadali. Pwede kayo mag-microwave patunawin yung chocolate nyo. Pero ako, ito yung gagamitin ko para din makita nyo yung process ng proper na panglusaw or pang-melt ng chocolate. So, lalagay natin siya. Ayan, parang ni-steam lang siya. So, para na rin na monitor mo yung nung chocolate. Yung temperature, kung ano ba yung temp niya, ganyan. So, hintayin lang natin siya dyan hanggang sa matunaw siya. So, pag natunaw na siya ng konti, saka natin ilalagay yung vegetable shortening. Kaya may ganito, like yung coconut oil or eto, vegetable shortening, para mas mabilis siyang mabuo. Diba sa ice cream? Ito yung meron nun yung chocolate na nilalagay sa ibabaw, tapos biglang titigas. Yun. So, ito yun, siya yun. Siya yung mabilis magpatigas. Wow, bakit yung term? Patutunawin lang natin yan. Tapos, hanggang sa maging smooth yung chocolate, na melted na siya, saka tayo gagawa ng chocolate dome. Meron pa isang option, kung wala kayong clean wrap sa bahay, ito yung isa. Ayan, nag-chill ako ng bowl, tapos lalagyan natin siya ng oil. Same process. Pero ito, walang clean wrap. Ayan, kakalat lang natin. Tapos saka natin ilalagay yung chocolate. Ayan, unti-unti na siyang nagme-melt. Medyo matagal lang talaga to. Yun nga sabi ko, kung gusto nyo mabilisan, pwede rin naman yung microwave. Okay, ayan, melted na siya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, so imo-mold natin siyang ganyan. Ayan, kailangan natin ikalat mabuti yung chocolate. Tapos, nasa sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyo yung chocolate dome, Kasi may chocolate na yon, plus ito pa. So, parang mas okay sa akin na yung saktong kapal lang, yung manipis na hindi ganun kakapal. So, ayan siya. Ayan, hindi nga lang ganun ka-perfect. Ayan. Hindi lang siya ganun talaga ka-perfect. Chocolate na dome talaga. Kasi dahil nga sa clean wrap. Ayan. So, ilalagay natin ito sa freezer para mas mabuo na siya agad. Gagawin natin itong isa. Lagyan na natin lahat. Medyo messy lang, pero okay lang yan. Kalat natin. So, hindi ako sigurado kung mabubuo na. Hindi ako sure kasi syempre may mga times na sa lahat naman nangyayari to, even sa restaurant, na minsan sa sobrang iba na nagagawa nila matibase na nagbasag. So, hindi tayo sure. Kaya dalawa yung ginawa natin na way, yung meron tayong pang safety na merong clean wrap. Tapos eto. So, titingnan natin kung alin yung mas madali. So, lalagay na din natin sa freezer.
Okay, habang iniintay natin na mag-mold yung chocolate dome, gagawa naman tayo doon sa sauce. So, ito, evap lang naman to na milk. Ikaw, depende sa'yo kung gaano ka-saucy ba yung gusto mo, kung gaano ka-soupy ba na milk, gaano kadaming milk ba ang gusto mo. Dahil hindi nga masyadong matamis to, pinaghalo ko yung milk and condense ng konti para medyo mayroong konting tamis. So, meron ako ditong milk powder. So, ilalagay natin to later. Pag nag-plating na, yung champurrado and then ito yung milk powder dun sa ibabaw. And then, saka natin tatakpan yung chocolate dome. And then, that's it. Try na natin mo. Shing, shing, shing. So, ngayon, ito, malagkit na siya. Ayan, perfect. Perfect to kasi kapag ilalagay natin, konti lang, based sa experience. Wow! Hindi kasi baka hindi matakpan ng dome natin dahil maliit lang yung dome na ginawa natin. And then ito, ilalagay natin yung milk powder. Depende sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo na milk powder. Kunin na natin yung dome. So nakikita nyo may angat ng konti. So sabihin, hindi siya dome, bilog siya. Hindi siya bilog na bilog. Sana hindi siya mabasag. Ay, nababasag na siya. Ayun! Dong, 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 dong. Hindi siya dome. Hindi talaga natin mapaperfect yung bilog na bilog. Pero kaya yan. Ay! Nababasag siya. Ay! Nasira na siya. Ito siya. Ano nangyari? I-check natin yung isa. Oh my God, yung isa sana perfect. Ito yung walang clean wrap. So, maganda to kung ma-perfect natin to, mas okay. So, ang gagawin ko, iinit ko yung ilalim. Ayan. O, tapos, tok-tok. Melted na siya. Parang ulitin ko siya. Okay, check na natin yung dome. Actually, inulit ko siya. Di ba, una nakaganyan, nakatayo. So, tinoob natin ngayon. So, itatry natin kung baka okay na siya, hindi na siya masira. Oh, Lord, please. Sana mabuo na. Kailangan dahan-dahan kasi baka masira. Dito pa lang, nabasag na siya. Ayun o. Sira pa rin. Ulit natin. Okay. For the 100 times na po natin ito bubuksan yung ref. Yung una at pangalawa na ginawa natin na dome, failed. So, eto na yung pang third time. Sana okay na siya. Hindi na siya mabasag. Totoo, reality to na nangyayari talaga. Hindi mo basta-basta ma-perfect. Pero na lang kung talaga yung molder yung gagamitin mo eh. Don, don, don. Don. Okay, huwag tayong magsaya. Oh, yan nipis dito. Yay! Ito na. Okay. Yeah. Perfect. So, itatry na natin. Lagay muna natin ito. Paliguan muna natin yung chocolate para mas mag-melt. Ito yung soupy talaga. So, nakikita mo yung milk, yung powder nandito. So, syempre, ako ba magta-try or kayo magta-try? Ah! And then, danggit. Rice sarap or rice of life? Rice sarap. Uy! Yeah. For real. Nag-complement naman yung mismo chocolate dun sa champurrado. And then, plus pa yung danggit.
So, rice sarap talaga. Try nyo na rin ang simpleng recipe na ito para mas lalong ma-excite ang mga kids sa pagkain during the rainy season. Ano pa ang mga recipe na gusto nyong gawin ko at itry? Comment down below. Thank you for watching. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na It's Riza! Bye guys!